Pupuntahan na naman natin yung isa kong tanim dito, yung langka. Ito na siya. Malaki na sana kaso nagkaroon siya ng damage. Pinasukan siya ng fruit fly kaya ganito yung nangyari. Hindi na natin ito mapapahinog kasi damage na yung laman niya. Yung plano ko nga nito, pagka may pagkakataon sana ay gawin na lang tong gulay para mapakinabangan pa. Ayan. Yung ibang diskarte ay binabalot nila ng sako yung bunga para yung mga kulisap na nangagagat sa sa langka ay maiwasan para hindi siya ma-damage tulad nito. Kaso nga lang, pagka maliit pa siya at nakagat na siya ng kulisap, kahit nabalutin mo, nabubulok pa rin yung laman ng langka. Kaya, pagka gusto namin magulay sa susunod, pwede pa naman tong kunin at pipiliin na lang yung hindi siya damage. Hayaan lang muna dyan. Tapos yung ito, medyo malaki-laki na din. Hindi ko lang alam kung safe yung laman nito kasi nung maliit pa siya ay binalot ko na kaagad. Pero dito sa labas ay na-damage talaga. Tulad nito, yan, nangitim na yung outer niya. Ibig sabihin yan, bulok na yung loob. Merong portion na hindi na siya mapakinabangan, maraming uod na siya sa loob, pero yung banda na green pa at matigas, okay pa to. Kung gugulayin mo to, may portion ka pang makukuha na pwede siyang gulayin. Dito banda sa maitim na to, kukunin lang to. Ito lang naman yung damage pero yung kalagitnaan niya and then dito sa bandang ibaba ay okay pa naman. Pwede itong gulayin para hindi na lang siya totaling mabulok at hindi mapakinabangan. Batang-bata pa to yung langka namin pero first time niyang namunga ngayong taon, kaya okay lang naman to. Para sa first timer na pamumunga ay okay lang to. Sa susunod na taon, pagka season na naman ng langka, ay hopefully marami na naman tong bubong.